Let us open our Bible on Psalms 119, verse 116. Praise the Lord. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Ayan. Kung sa Bisaya pa, sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako mabuhi, og ayaw ako pagpakaulawi sa akong paglaom. See, napaka-importante na ang Diyos ay mag-sapnay nato. Sapnay meaning to say yung bang hawakan tayo at tayo po ay itaas sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang pulong. Ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay po sa atin ng tibay at tatag na hindi manaig ang ating kaaway, ang dyablo, na siyang gustong magsira sa ating buhay, kaluluwa, kinabukasan, lahat anumang bagay dapat nating i-enjoy sa Panginoong Diyos. Gusto itong sirain ng dyablo. Kaya ang salita niya, ang pulong niya, maura na'y makasapnay nato. Wala na'y lain pa. Para tayo mabuhay. Para ako mabuhi. Dili lang sa physical. Mabuhi man ka sa physical. Wala may tao sa kalibutan nga mabuhi og 500 years dere. Sa unang panahon, mabuhi ang tao 900. Si Adam 930. Ang mga katauhan kaniadto dugay pa ilang kinabuhi. Pero pag human sa baha, pamubo na sa Ginoo ang edad sa tao, naa na lang sa 120. Si Moses 120 isakto. Si Joshua 115, si David 110. Karon sa atong panahon, di na maglisod na tag-abot bisag mag-offer pa ang gobyerno og 100,000 kung naay kanato dinhi makarating ng buhay ng 100 years old. Pakita mo lang yung birth certificate mo. Sabihin mo, ipinanganak ako nung 1924. Ngayon, 2024. Ngayon, December 21, birthday ko. 100 years old na po ako. Punta ka ng City Hall. Bigyan ka automatic ng 100,000. Pero mahirap na. Marating natin yan. So, anong buhay ang ino-offer ng Diyos sa buhay natin? Hindi lang buhay na temporary, na hindi makarating ng 100. Kung makarating man ng 100, murag magkamang na ka sa katiguang nimo. Ang buhay na gustong iparating ng Diyos sa atin, yung buhay na wala ng kasiraan, wala ng kabulukan, wala ng sakit, wala ng problema, wala ng kabulukan, forever. Yun yung buhay na gustong buhayin ng Diyos sa kinabuhi nato. No? Mo nang kinabuhi nga gusto sa Diyos, ihatag nato ang kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord. Iyan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Maunay atong lauman. Enjoy na ta, mabuhi tag 90, taas na kaya na. Ako bitang giihap ang edad ni Pastor Samuel Algabre, katong gigamit sa Ginoo nga pinakauna dinhi sa Holy Place. Ianak gud siya koan September 9. September 10? September 9. Oo. 10. September 10, 1934. Ngayon 2024. Kung buhay pa si Pastor ngayon, 90 years old na siya. See? Mahirap na marating yung ganong mga edad ngayon sa panahon na ito. So, kailangan natin ang pulong sa Diyos, salita ng Diyos, kasi
para tayo mabuhay, hindi lang mabuhay sa physical. Gustuhin man natin o hindi, wala, mamamatay man talaga tayo. Kaya ang iba sa atin, nagbili na ng lupa ng sementeryo para kung mamatay, hindi na magproblema ang pamilya. Ang iba sa atin, kumuha na ng St. Peter para magserbisyo, mag-provide ng kabaong, mag-provide ng balsama, mag-provide ng magandang venue kung saan ihaya. Oo. Ganun ang ating buhay sa sanglibutang ito, pero ang pinaka-importante, gikan sa pulong sa Diyos, mula sa salita ng Diyos, yung kinabuhi na walang katapusan. Praise the Lord. Kasi merong pagkabuhay muli na ay pagkabanhaw. Tanan nga mga namatay, pagabanhawon. Importante kitang tanan kung kwaon man ta sa Ginoo, naata sa pagkamatarong nga iya sa Diyos. Basahin natin ang Psalms 37:17. Praise the Lord. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. Yan. Muna, ang mga matarong ginasapnay sa Diyos, nga dili niya gusto kita maluya sa pagtuo, maluya sa atong pagtuman, sa iyang kabubuton, ginasapnay ta niya, ginaalalayan ta niya. Dili niya ta gusto mawala sa ato ang paglaom, pagsalig sa atong buhing Diyos. Nya sa temporaryo po natong panginabuhi, siya po'y muayo sa atong balatian. Siya po'y mo provide sa atong mga pinanglanon. Siya po'y muhatag nato og protection sa lahat ng ating mga hinaharap sa mundong ito na mga challenges, hagit sa kinabuhi. Kaya, napaka-importante, huwag tayong mawala sa ating faith, pagtuo sa Diyos. Huwag tayong mawala sa ating obedience sa Diyos. Kasi faith without obedience, useless man na. Pagtuo nga way pagtuman, tuo ka sa Diyos pero wa ka mo tuman, useless man na. Mura lang kag dituo sa imong ginikanan, nga ginikanan nimo na, unsa isugo sa imong ginikanan, di nimo tumanon. Unsa may pulos sa imong pagtuo sa imong ginikanan. Nga ang ginikanan man nimo ang naghuna-huna para ka matarong, para matulid, para mahayag imong kaugmaon. Nya kung sugoon ka sa imong ginikanan, di gihapon ka mutuman. Useless ang imong pagtuo sa imong ginikanan. So ganun din sa buhay natin sa Diyos. Siya yung ating pinaka mambubuhat or maker. Naglalang sa atin, gumawa sa atin. Kung maniwala man tayo sa Kanya, meron siyang ibigay sa atin na hindi na tayo mamamatay magpakailan pa man. Meron siyang dako na hinanda sa atin na titira tayo doon ng mansion made of gold. Forever yan. Hindi yan 100 years, 1,000 years, 1 million years, 1 billion, trillion, or quadrillion. Hindi. Wala ng kalendar doon. Useless ang kalendar doon. Kasi walang hanggan eh. Forever yan eh. So, yan ang gusto ng Diyos na ating marating. Ayaw kahadluki ang unod na mamatay. Kahadluki ang kalag nga mamatay. Kay kung ang kalag na ang mamatay, forever na kadigto, maglangoy-langoy sa kalayo. Pero ang unod ug mamatay, mura na ana ra na. Pagtapos, wala na. Bisang paggalingon na imong lawas, wala na kay bation. Bisan pa og haranahan ka na akadya sa lungon, kantahan ka, gwapo kayo, di jud ka kadungog. Nya ang tanan nimong kabtangan di nimo madala. Pag abot pagid sa sementeryo, paglubong nimo tabunan ka pa di jud ka kauli. Mao na. So nagpasabot lamang atong i-concentrate po natin yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Praise the Lord. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng
Diyos. Kaya napaka-importante magpabilin ta nga matinuhoon o matinumanon. Dili pwede nga matinuhoon lang ta, nya di ta matinumanon sa atong buhing Diyos. Mura lang tag si taning. Si taning mo tuo man ang Ginoo, pero dili mo tuman. Dili magpaubos, dili buhat og matarong, kay dautan jud ang iyang himuon, useless. So pasalamat ta. Pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na lagi niya tayong pinapaalalahanan na napaka-importante yung ating pagsamba sa Kanya, pananampalataya, pananalig, pagsunod sa Kanyang tuntunin. Alam mo, kung gusto lang natin sumunod sa Diyos, kahit sa laman natin, sa unod ba nato, di nato mahimo, kay tao rata. Pero kung kinasing-kasing ang atong pagtuo o pagtuman diha niya, tayo po ay Kanyang alalayan. Bakit kailangan tayo alalayan ng Diyos? Tingnan mo yung dinala nila dito na si Sister Mar. Bumaba sila dyan sa kabilang karsada. Tapos yung si Sister Mar dinala nga dito dahil naghirap maghinga eh. Inatake ng kanyang lungs. Parang asthma. Di yan makarating dito kung walang nag-alalay. Yung husband niya nag-alalay, yung anak niya nag-alalay. Nakarating siya dito. So ganun din sa buhay natin. Kung hindi tayo alalayan ng Diyos, hindi tayo makarating sa ating finishing line. Basahin natin. Psalm 63 verse 8. Praise the Lord. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Yes, ang tuong kamot niya, maoy sapnay nato. Ang atong kalag, ang atong espirituhanon, ang atong pagtuo sa Ginoo, ato ning paningkamutan, gilig-on. Pero ang Diyos ang nag-alalay po sa atin para makarating tayo sa Kanyang kaharian. Alam mo ang importante sa atin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, sa gingharian sa Diyos? Mampainubsanon ta. Mahinulsulon ta. Dito sa Bible, unsay ingon ni Lord Jesus, malisod ang dato makasulod sa langit. Mas maayo pa ang kamilyo musulod sa mata sa dagom nung ka sa dato musulod sa langit. Basahin natin yan. Matthew 19:23 and 24. Praise the Lord. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Yan, sa Bisaya pa. Og si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga malisod gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Og nagaingon pausab ako kaninyo nga labi pang masayon nga ang usa ka kamilyo mulusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga musulod sa gingharian sa Dios. Dili ni dato daghang kwarta ha. Dili ni dato nga daghang negosyo. Dili ni dato nga presidente, hari, dili na. Dato ni sa kasalanan. Nga badlungon di magpaubos, dato sa garbo. Nganong digto man gikumpara sa kamilyo, nga mas maipang kamilyo musulod, makasulod pa sa matas dagom. Balungon say kamilyo. Sister Mary, kabalo ka say kamilyo? Wala. Ikaw, Sister Danica, paano alam mo yung kamilyo? Ha? Nakakita ko na ng picture, kahit picture man lang. Yes.
Kamilyo, murang nagkadagko og kabaw, mas dako pa na. Kay tag-as kay na sila og barog. Tapos ang likod ana na ay duha ka samas bulkan ba? Naman na sa libro. Kamilyo, camel kung sa English. Ang tao mo sakay ana, mahibalo na sila mo luhod. Muluhod na sila pati ang ilahang atubangan nga kamot para maubos ang ilang likod. So dili na literal nga ang kamilyo musulod sa matas dagom. Kay ang kamilyo na ay meron siyang kinaiya. Meron siyang ugali na marunong magpakom baba. Kaya makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi garboso, hindi yung mapagngataas, kundi yung marunong magpakom baba. Marunong makorek, magpasaway, magpaturo. Yun ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga mayaman sa kanilang kasalanan at mayaman sa magpamamataas sa buhay, ayaw magpasaway, ayaw magpakorek sa mali nila. Wala yan. Hindi yan nakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi. Pero marunong ka magpakumbaba, parang kamilyo. Imposible man yung kamilyo musulod sa matas dagom, asa may dako. Dagom o kamilyo, kagamay ang dagom. Ilabay yung nasagbutan, di magini mo na makitaan, pila pa kaadlaw na makita, kay tinggamaya, matapas dagom. Samantalang kamilyo nga, kung imo ng gunitan ang likuran ng habang katindog, siguro na kataas. So ang parabulo nga gihatag ni Jesus, ngano masayon pa ang kamilyo musulod sa dagom, matas dagom, kay ang iyang kinaiya, kabalo mo paubos. Muna'y gipangita sa Diyos natong tanan dinhi sa kalibutan. Moto niingon ang mga disipulo, sabi ng mga disciples, Lord, kinsa may maluwas kung inana ang kahimtang? Sino palang maligtas? Anong sagot ni Lord Jesus? Basahin natin yan. Matthew 19:25 hanggang 26. Praise the Lord. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. See? Ang kaluwasan, kung tauhonon lamang, imposible mahitabo sa ato. Pero sa Diyos, posible. So, unsay pasabot ana? Ayaw paglakaw sa imong tauhonon nga kinaiya, di ka maluwas. Pasakop ta sa Ginoo, sa buhing Diyos, kay siya ang atong tumanon, kay siya makahimo nga makaluwas nato. Siya yung makakaligtas sa atin, hindi yung sarili natin. Ay kung wala kang pagpakumbaba, paano ka magpasakop sa Diyos? Hindi ka marunong magsisisi, paano ka mapatawad sa Diyos? Kung mayaman ka sa garbos kinabuhi, pagmamataas, wala, mahirapan kang ibaba yung sarili mo, wala ka. Wala kang kaligtasan. Kaya, may hinahanap ang Diyos sa mundong ito. Na gusto niyang, alam mo, lahat gusto ng Diyos ligtasin. Kung maaari walang maimpyerno. Kaso, pag ang tao magmamataas, gustuhin man ng Diyos malangit ka, di ka malangit. Di man ka magpatudlo, di man ka magpakorek, di man ka maghinulsol para mapasaylo ka. So kaya, ang makapasok lang sa langit, kasi lahat tayo makasalanan, galing pa nung unang panahon kay Adam at saka kang Eva. Pero mapatawad pa tayo kung magsisi. Pero mabago pa tayo kung magpakumbaba. Kaya makapasok sa langit, para mapatawad ang tao, malinis sa kasalanan, magsisi ka, marunong ka magsisi. Para ka maturuan, hindi ka manatili sa mali mo na gawa.
nagpapaturo ka. Yan ang hinahanap ng Diyos dito sa mundo. At yan ang makasama niya sa langit balang araw. Muna yan makauban sa gingharian sa Diyos. Basahon nato. Isaiah 57:15. Praise the Lord. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Yan. Kung sa Bisaya, kay kini mao ang giingon sa tahataas og sa usa ka halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan mo na ng Dios ang atong Ginoo. Kansang ngalan mao ang balaan. Ako nagapuyo sa hataas og balaan nga dapit. Uban kaniya kisay uban niya. Uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsulon. Mo na yung kauban digto. Og mapainobsanon aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapainobsanon aron sa pagbuhi sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Mo na yung kamilyo. Hulagways kamilyo kabalo magpaubos. Praise the Lord. Bisag kwartahan ka, kabalo ka magpaubos. Luwas gihapon ka. Pobre ka niya, taas kay kagarbo. Wala. Wala nagtanaw ang Ginoo nato na kay kwarta o daghanggang kwarta. Kay tanan, biyaan nato na di nato na madala. So, ang gitanaw sa Dios ang atong kasing-kasing nga magpaubos ta, maghinulsol, ug mahadlok ta niya. O kanang magpakita ta og pagka mapainobsanon. Basahon nato. Isaiah 66:1 and 2. Praise the Lord. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Yan. Dili man ni. Ang puloy-anan sa Dios. Kaning building, dili ni. Wala nga kinahanglan ang Ginoo og building. Simbahan. Dili nang kinahanglan ang Ginoo ana. Tao ang mugamit ani. Kita ang gikinahanglan ani. Pero ang Diyos, nangita siya templo nga iyang kapuy-an. Kita, lawas nato. Mao ni ang templo sa Diyos. Mao ni iyang gipangita nga iyang sudlan. Haron siya pagasimbahon ni ini nga lawas. Haron siya pagapaminawon ni ini nga lawas. Haron siya pagatumanon ni ini nga lawas. Nya kita mga tao, kita'y nainanglan og building para magsimba ta di ta maulanan. Magsimba ta komportable ta mo lingkod. Magsimba ta sa iyaha natay hangin, electric fan. O kaya air condition kung tugot sa Ginoo. Natay speaker, mic para madungog ang pulong sa Dios nga igawali sa mangwawali. Kita nang lanani. Pero ang Diyos, di siya nang nanglan ani. Ang iyang gikinahanglan, kining lawas nato. Muna ang iyang gipangita nga tao, kasing-kasing nga may nulsulon o mapainobsanon o minadlukon din ha kaniya. O nagakurog sa iyang pulong. Agto kag Canada. Bisita naman po mi dikto sa akong misis. Kurog mga tao dikto sa balaod. Tabok kag krasada dito, nya na isakyanan layo pa. Pag hinahinay yun na sila. Pagduol nila sa imo nga di ka mo tabok, nya mo ana tong mo tabok kay nga you go ahead. Ikaw mo una og agi, una na ko mo tabok, di gina mo padagan.
ikaw gay paunahon og tabok. Nya hulaton pug ka makatamak dito sa gutter. Di po na sila mudagan og di ka makatamak dito sa pikas lawak. Kay naay balaod. Hadlok sila sa balaod. So, ang gusto sa atong buhing Diyos, mahadlok ta sa iyang pulong. Magtuman ba? Kinasing-kasing. Praise the Lord. Digto, mag-drive kag pakusog ka digto, pataka ka lag pakusog, kay kakitag pulis. Taod-taod nanay mo gukod ni mong police car sa likod sa imong sakyanan. Magsiga-siga na tong pula o blue na sa atop. Pag sundan gay ka, dikitan gani ka, pull over ka na, padaplin ka na dayon. Naog na ng officer, storyahon dayon ka. Ang tanon na ka, anong nagdali man kaon sa may emergency? Monday emergency, ano mag-overspeeding man ka. Lang anong na may pulis nga, wa mo kukitag pulis. Kaya mga tao dito hadlok sa balaod. Kitaan kag overspeeding, ang mga tao dito mo ay mutawag og pulis nimo. So, muna'y gusto sa Diyos, maadlok ta sa balaod sa Diyos. Tumano nato ni kinasing-kasing. Muna'y gitanaw sa Diyos nining kalibutana. Praise the Lord. Pagtuo ug ang pagtuman mao nay giingon nga sa Bisaya pa mao kini ang giingon ni Jehova, ang langit maong akong trono ug ang yuta maong akong tumbanan, unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako. Na ko ang Dios to ay ang trono niya, iyang tiil na adiri sa yuta unsa kadakong simbahan imong himon. Way simbahan makiisaktos Ginoo. Unsang dapita ang akong pagpahulayan kay kining tanan nga mga butanga gibuhat sa akong kamot. Siya na naghimo sa tanan. Og tungod ni ini kining tanan nga mga butanga ng mao. Nag-ingon si Jehova, apan ni ining tawhana mutanaw ako. Muna iyang ipangita. Bisan pa kaniya nga kabus ug adunay espiritu nga mahinulsulon ug nga maga pangurug tungod sa akong mga pulong. Kabos, kabalo mo pa ubos. Praise the Lord. Muna'y gusto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Dato ka, pero dato ka sa pagtabang. Ayon na imong gihimo. Kabus ka tuod, tabangunon ka, pero ang garbo po nimo lampas sa imong liog. Di maayo. So, muna, ang mapainobsanon ng nusulon, mo'y gikinahanglan sa atong buhing Diyos. Dool na niya. Nakahindong mo, naampuan ako si Vice Gobernador Ruplo. Samtang gawali ko dito sa Lupon, ang iyang sakit, cancer sa tutunlan. Nihawa na siya sa ospital di sa Davao, Doc. Kaya wala man siya maayo. Niingon naman ang doktor, Vice Gob, ato na lang ng yasyasan imong liog para makaginhawa ka, butang atog tubo. Kaya ang cancer na nagtakha na kayo. Niingon na yun si Vice Gob nga, di ko gusto magpasamad sa akong liog. Muli na lang kog balay. Hulaton na lang nako kano sa ako kwaon sa Ginoo. Nya kinaimbita man ko dito. Nagwali ko sa pulong sa Dios. Pirmiro tan-aw nako kay Vice Gob. Mutan-aw sa ako mo ana nakahangad. Nya ang kilay pinasaka. Kortahan no. Dako kay punong na ay mini hospital diya sa Lupon. Dakog sweldo kay Vice Gobernador God. Ang gawas man sa akong baba, dili tanan problema. Sa unsang problema mabalatian, mautang maunsa, solusyon kwarta. Kay kung kwarta pa ang solusyon, buhi, way mamatay dato.
Huwag mamatay diha nga dato, kay kwarta man ka ang solusyon. Dili na mao. Ang solusyon na sa Dios. Unsaon ka pagtuboy sa Dios, sulbaron imong problema, ayuhon ing balatian kung magpaubos ka. Pero kung magpataas ganita, ibagsak hinuunta sa Dios. Mo to pagtan-aw na ko usab sa iyang dagway, ni ana na siya. See, ilhanan nga nagpaubos siya. Mo to pagampo na ako sa iyang liog, instant yun na giayo ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Ayo gid siya. By the grace of God, kaabot pa na diktos matina nagtestimony. Pasalamat sa Diyos. Dito pa itong simbahan. Bulahan ta. Mauna, kita nga mga anak sa Diyos, unsa may mga pagsulay sa atong kinabuhi, paubos lang ta. Lord, ikaw na bahala sa akong kinabuhi. Kay kung magpaubos ta, ako bitaw 1 month, naghigda ko diri. Nasamad ang akong tiil. Sige kung ampo, ayuha ko, Lord Jesus, ayuha ko. Wadyo ko ayuha. Niingon na lang gud si Lord Jesus sa ako, anak kong Chito, wa ta ka giayo. Kay gisulayan ta ka. Pag ingon niya nga gisulayan ta ka, wa ta ka ayuha. Berting sakita to eh. Naranasan yun ako nga nag-bedridden. Kana bitang higda lang ka sa higdaan for 1 month. Lahi din tao nga di na makalakaw na lang sa higdaan. Kining akong muscles, wala na ni. Pag hikap ni Manny, mura na ni panit na lang ba? Wanay unod. Mao na ang akong sitwasyon. Pag ingon niya nga kay gisulayan ta ka, ako din giingon, Lord Jesus, tabangi ko sa pagsulay nga makalampas ko. Magpasubmitar ako sa imong pagsulay nga himuon nimo nako. Tabangi ko nga ako ding makayanan. Paubos lang God. Praise the Lord. Oh. Nakalingkawas ko. Naayo ko. By the grace of God, nakalakaw ko. So, paubos lang ta. Kinasing-kasing. Kay duol ang Diyos ni Ana. Basahon na to. Psalms 34:18. Praise the Lord. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yan, sa Bisaya. Si Jehovah haduol ni adtong mga dugmok og kasing-kasing. Og nagaluwas siya ni adtong mahinulsulon sa espiritu. Duol lagi ang Ginoo sa mga mapainob sanon. Ya, pag human akong naayo akong tiil, nag-antos na po ko og sakit dere. Muna maglakaw ko sa una, takilid na ang akong lawas. Dad, unsa man imong bukton dad, di naman lagi na pantay dad. Ang isa gaana, ang isa ubos. Alangan, sakit man. Ug anaon ako maipit sakit. Para malibre, isa ka nimo imong gusok para malibre. Pero tandugon perting sakita, muragi yas-yasan og blade. Matandog lang sa sanina, ice ting sakita. Maligo ka, di nimo pidi tandugon. Bawal kay perting sakita. 1 year na ako to giantos. Paubos lang. Praise the Lord. Paubos lang, Lord. Di ko mo bagulbol. Jesus, di ko mo question. Kaluih ko, Lord Jesus. Ayuha ko. Oh, praise the Lord. Nabalik ang pantay na ako ang bukton. Praise to God be the glory. Wala na yung nabati nga sakit. By the grace of God. Muna ipasabot nga, kabalutan mo, paubos. Amen? Paubos lang. Abigay na ko kwaon ako ato. Niingon na good ko, Lord, kung mauna ni imong pagpahulay na ako. Oh, so be it, Lord. Ikaw magbuot ka na ako. Ikaw tag-iya sa akong kinabuhi. Ikaw po'y magbuot. Di man di ay, isulayan lang banday ko. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Inatudluan ta kanunay sa Diyos. Muduol ta niya.
ginatudluan ta pagpaubos. Last verse basahon nato na. Matthew 11:28 hanggang 29. Praise the Lord. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Yan, o mari kamo kanako kamo tanan nga gikapuyan o gigbugatan sa inyong balatian, sa inyong problema. O papahulayon ko kamo, dili pasabot tanan nga kwaon atas Ginoo, rest in peace, dili. Isango ninyo ang akong yugo kaninyo, ug magtuon kamo kanako, kay ako maaghop, ug mapainobsanon sa kasing-kasing, ug makakaplag kamo, ug pahulay sa inyong mga kalag. Praise the Lord. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, therefore, sa buhay natin, sa atong kinabuhi, ginasapnay ta sa Diyos sa iyang pulong. Pulong niya, mo'y musapnay nato. Uphold me according unto thy word. Kaya, bulahan ta, kanunay maminaw sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Kay, kining tanang kalisdanan, balatian, temporary lang ni tanan. Ang importante, di gid maputol lang ato ang pagtuo, pagtuman sa Diyos. Kay, ang iyang gisaad natong tanan, matuman ka na, di na magabakak. Labi na ang kinabuhi nga walay katapusan. Wala gid magpasalig ang Ginoo nato nga di na ta mga matay sa atong lawas nga unod. Gani siya mismo, kutob lang siya sa 33 media anyos. Wala na siya. Man naman yung mission. Si Pastor Samuel Gabri nara sa 56. Ako po niingong ko, Lord, kung asa ko nimo paaboton, malipay na ko, Lord Jesus. Sa una ba ya, wala pa ko nag-abot og 56. Nagunhaw na ba ya ko nga, Lord, maubertikan ba na ako ang edad sa ako ang mentor ngayon mong gigamit para ko maluwas? Or less than? Pag tungtong na kong 56, kaedad mi ni Pastor, ko, Lord, kaabot pa manday ko. Praise the Lord. Nya, nilampas na ko, o usa ka tuig 57 naman ko ron. Jesus, salamat. Gamiton pa manday ko nimo. Good. Dili ta nga puguso nga pagkatao. Praise the Lord. Itugyan nimo ang tanan sa atong buhing Diyos. Kaya ang pinaka-importante gyud nga nagpakamatay siya sa cross, nga di ta malaglag sa impyerno, kundi makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay pinaka the best sa atong kinabuhi. Mao gini tinuod. So, muna pasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo sa lagi niyang palaala po sa atin. Magpakumbaba lang tayo. Magpasakop lang tayo sa kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Magatindog ang tanan.